Isinusulong na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magpapalakas at magsasaayos sa political party system sa bansa. Ito ang balita ni Grace Cassin. Papalapit na naman ang eleksyon kaya maraming kandidato ang pumipili ng malakas na partido na kanilang aaniban o lilipatan. Kung may isa sa batas ang House Bill No. 3978 o ang Political Party Development Act ni Akbayan Party List Representative Barry Gutierrez, lilimitahan na ang mga kandidato o politiko na palipat-lipat ng partido. Gaya ng kasalukuyang nangyayari na lumilipat ang maraming politiko sa partido ng nakaupong Pangulo ng bansa. Nakapaloob sa House Bill na maaaring maalis sa pwesto o hindi makatakbo sa halalan ang kandidatong magpapalipat-lipat ng partido. Within 1 year from election, either after na-elect ka or 1 year before the next election, bawal lumipat. So pwede ka lang lumipat dun sa 1 year sa gitna. Diba? 3-year term po tayo eh. Dito ay nililimitahan rin sa 1 million pesos ang donasyon na maaaring ibigay ng isang individual sa isang kandidato, habang 10 milyong piso naman kung ito ay galing sa isang korporasyon. Ito ay upang maiwasan ang impluwensya ng mga ito sa isang kandidato sakaling manalo sa halalan. Aatasan naman ang Commission on Audit na i-audit ang lahat ng mga ginastos ng isang kandidato. Under yung existing COMELEC rules, pwedeng sumobra ang makuha mong donasyon dun sa allowable expense. Yung sobra, pwede mong i-declare as income. Sa'yo na yun. Legal po yun. Tinaasa naman sa panukalang ito ang maaring gastusin ng isang kandidato sa eleksyon. Mula sa kasalukuyang 5 pesos per voters, itinaas ito sa 20 pesos. Maaari pa itong itaas ng COMELEC sa kada 3 taon base sa kanilang gagawing pag-aaral. Sa kasalukuyan ng House Bill No. 3978 ay nakapila na sa second reading sa Kongreso upang isalang sa debate. Subalit sa Senado ay nakabinbin pa ito sa Senate Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Una na rin sinabi ng kongresista na sang-ayon naman dito ang halos lahat ng political party sa bansa base sa kanilang isinagawang survey. Grace Cassin, UNTV News Worldwide.